Grabe nakakabilib! Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Barangay Tatalon, Quezon City. Layunin ng proyekto na mapalakas ang flood control system at mabawasan ang matagal ng problema sa pagbaha sa isa sa mga pangunahing flood-prone areas sa Metro Manila. Kasulukuyang Ondoy, talagang malakas yun. Yung third floor ko ng bahay ko, 2 baitang na lang. Oo. Tapos, iniwan na lang namin yung mga gamit namin. Sinara na lang namin, lumikas na kami. Oo. Tapos, nakailang daan, may Yolanda, ganun din po. Pabalik-balik na lang po. At noong nakaraang araw gabi, bumaha. 1 hour lang yun. Hindi naman nakasampa dito. Hanggang dito lang. Ako po ay nagpapasalamat kay Presidente BBM na umaksyon po sila. Oo. Kasi wala namang bumababang presidente ditong iba. Sa taong-kong to, si Presidente Marcos lang ang kasama yung dating tatay nila. Salamat po kay BBM. Thank you. Walang hiya naman, oo. Puta, wala kasi magasakit mga tao, yun ang problema. Eh, paano pag tagulan? Di ba, syempre ang taas ng tubig dyan. Mataas daw yung tubig, sabi mo. 3 taon na nakatenga to. Hindi to pwedeng hindi matapos this year kasi mag-expire ang pondo nito. Okay, natapos din. Makakadaan na yung motor, light vehicles. Pwede na. Oh. Itong Sigman tsaka yung Kamulong, matatapos na yan. Next year, tapos na yan. Wala, kaganda ko sir kung ganun mo. Tapos na. Konkreto na yan lahat next year. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat. Ang rehabilitasyon ng proyektong ito ay naglalayong maibalik ang supply ng patubig sa mga sakahang naapektuhan ng matinding pagbaha sa pamamagitan ng proyekto na ibalik ang irrigation services sa mga sakahan sa Barangay Antong, Barangay Sampong at Barangay Manili na direktang makikinabang ang 355 magsasaka. Inaasahan ding makatutulong ito sa pagpapalakas ng produksyon ng agrikultura, pagpapabuti ng kabuhayan ng mga farmer beneficiaries at pagsuporta sa food security ng bansa. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good afternoon. Nandito naman tayo ngayon sa Cebu na ito yung pangalawang pinuntahan natin na feeding program, walang gutom program. Pangalawa ito. Sa itong ganitong klaseng center ay nakakapagpakain tayo ng mga 200. At pwedeng balik-balikan hanggat maubos yung pagkain, pwede silang pabalik-balik dito dahil walang problema. Ang ginagawang sistema, pagpasok dito, i-register sila, nagkakaroon sila ng ID para malaman din namin kung sino yung mga hindi talaga madalas kumain para mabigyan natin ng tulong. So patuloy lang ito, walang gutom program. At marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association, tapos yung mga Restaurant Association na nagbibigay din, nagdo-donate sila ng pagkain para sa ating walang gutom program. Ito yung pangalawa, after this will be Zamboanga. Sa Zamboanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan, tapos patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Yun naman talaga ang aking
ang aking pangarap para sa atin. At least nasimulaan na natin at itong Walang Gutom program, lahat ng mga nakikita ninyo, pati pamilya nila ay maaaring ang pumunta rito at kumain at tuloy-tuloy namin paparamihin itong ganitong Walang Gutom Center. Okay? Sige, salamat. Thank you. Grabe ang tindi! Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang bagong digital platform na naglalayong gawing mas bukas at mas madaling ma-access ng publiko ang impormasyon tungkol sa paggastos ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng Kompas, maaring mas madaling makita at masubaybayan ng mga Pilipino kung paano ginagamit ang pondo ng bayan bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na palakasin ang transparency, accountability, at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo publiko. The Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. You may now. The Philippines continues to strengthen its public financial management system, building institutions that are more transparent, accountable, and responsive to the needs of its people. Our progress is becoming increasingly visible. In the 2025 Open Budget Survey, the Philippines further improved its transparency performance and maintained its position as one of the global leaders in budget transparency and public participation. The 2025 Public Expenditure and Financial Accountability Assessment highlighted important gains in budget reliability, transparency, accounting, and reporting over the past 3 years. These achievements reflect years of collaboration among government institutions, development partners, civil society organizations, local government units, and reform champions across the country. Today, the government takes the next decisive step, accelerating the momentum of PFM reforms through the Philippine PFM Reforms Roadmap 2024 to 2028 midterm update, guided by evidence, implementation experience, and extensive consultations across government and stakeholders. This strategic document highlights 18 priority interventions spread across 11 strategic focus areas. By 2028, President Ferdinand Marcos Jr.'s administration is set to strengthen the link between planning, budgeting, and public investment management, ensuring that government priorities are translated into programs and investments that deliver results. Improve cash management, strengthen asset management, and reinforce accounting, auditing, and internal control systems across government. Harmonize the institutional framework and curriculum for PFM capacity development, and accelerate digital transformation through the continued rollout of the Budget and Treasury Management System and the establishment of a unified PFM data architecture. Strengthen the country's policy and legal foundations through the enactment of the Philippine Budgeting Code and the modernization of the Government Auditing Code.